Dumating si Ricardo sa marangyang otel na iyon sa alanganing oras ng gabi. Dala ang pagod mula sa mahabang biyahe at ang pamilya na bigat ng kalungkutan na laging kasama niya sa mga ganitong lugar. Tahimik ang malawak na lobby. Tanging ang mahinang tunog ng daliri ni Maya sa keyboard ay ang malayong ugongang aircon ang bumabasa sa katahimikan. Sa ilalim ng malalamlam na ilaw mula sa dambuhalang chandelier, nakatayo si Maya sa likod ng reception desk, isang figura ng profesionalismo sa kanyang plansadong uniforme. Ngunit para kay Ricardo, na sanay ng tumingin ng higit pa sa ipinapakita ng mga tao, may ibang bagay siyang nakita. Nakita niya ang bahagyang pagod sa kanyang mata, ang isang sukling ng buhok na nakawala mula sa kanyang maayos na pagkakatali at ngayon ay marahang humahaplos sa kanyang piski sa tuwing siya iyumuyuko. Habang papalapit si Ricardo, isang mahinang halimuyak ang sumalubong sa kanya. Hindi ang karaniwang amoy ngang mamahaling pabango sa otel, kundi ang amoy ngang sampagwita, isang simpleng bulaklak na tila hindi nababagay sa karangyaan ng paligid, ngunit sa kanya, ito ang nabigay buhay sa buong lugar. Nang iabot niya ang kanyang pasaporte, bahagyang yumuko si Maya upang kunin ito. Sa sandaling iyon, bahagyang bumaba ang kwelyo ng kanyang uniforme at nasilayan ni Ricardo ang kanyang bato at ang hubok ng kanyang balikat, isang maliit na bahagi ng balat na napakaputi at makinis, isang disinasadyang paanyaya sa isang mundong nakatago sa ilalim ng unipormeng iyon. Isang kislap, isang saglit na paghanga na matagal nang hindi nararamdaman ng matandang lalaki. Matapos ang proseso, habang inaabot ni Maya ang keycard, hindi napigilan ni Ricardo na maksalita, ang kanyang boses ay mababa at may bahid ng init. Gabi na, pero narito ka pa rin. Binabantayan ang mundo habang ang iba inatutulog na. Tumingala si Maya, ang kanyang mata ay naktataka. As sa pagkakataong iyon, natama ang kanilang paningin. Nakita ni Maya ang isang lalaking may kapangyarihan ngunit may lungkot sa mga mata, habang nakita naman ni Ricardo ang isang babaeng punong pangarap ngunit nakakulong sa isang uniforme. Isang kislap ng pagnanasa na nasisimula pa lamang maapoy sa gitna ng malamig na gabi. Ang unang pakikita nila ay naging simula ng isang ritual para kay Ricardo. Hindi na niya hinayaang maging basta pagkakataon na lamang ang kanilang pakikita. Sa sumunod na linggo, ang marangyang otel na iyon ay naging kalungan niya at ang presensya ni Maya ang naging sentro ng kanyang pananatili. Sadya niyang inaayos ang kanyang business meeting sa siyudad, palaging tinitiyak na ang kanyang check-in ay sasakto sa oras ng shift ni Maya. Pinipili niya ang suite sa ikalawang palapak, isang partikular na silid na may balkonaheng nakatanaw sa lobby. Doon, sa likod ng salamin, sa ilalim ng dilim ng kanyang silid, madalas siyang nakatayo, hawak ang isang baso ngang mamahaling alak at pinapanood ang maliit na mundo sa ibaba. Siya ay naging isang anino, isang lihim na manunod sa teatro ng buhay ni Maya. Ang lobby ng otel ang naging entablado at si Maya, sa kanyang simpleng uniforme at hindi nakbabagong ngiti, ang walang kamalay-malay na bida. Sa umaga, upo siya sa cafe ng otel sa isang sulok na natatakpan ng isang malaking halaman na nagbibigay sa kanya ng perpektong tanawin ng reception desk. Makukunwari siyang nakbabasa ng pahayagang pangnegosyo, ngunit ang kanyang mata ay palaging lumalampas sa mga numero at salita na katuon sa bawat galaw ni Maya. Pinaaralan niya ang ritmo ng kanyang pagtatrabaho. Ang paraan ng kanyang pagtipa sa keyboard, mabilis at tiyak. Ang bahagyang pakunot ng kanyang nukapa may kumpliadong booking. Ang husay niya, sa pagpapakalma, sa isang galit na bisita, ang kanyang boses ay nananatiling malumanay at magalang kahit na nakikita ni Ricardo ang pag-ikting ng kanyang panga. Nakikita niya ang maliliit na detalye na hindi mapapansin ng iba. Ang kaysa isang pila na hair clip na ginagamit niya para ipitin ang kanyang buhok, simple ngunit malinis. Ang maliit na kalyo sa kanyang hintuturo, marahil mula sa madalas na pagsusulat, at higit sa lahat, napapansin niya ang mga sandaling ang kahinaan. Ang mapakataon na sa tingin niya ay walang nakatingin, bumubuntong hininga siya ng malalim, ang kanyang balikat ay bahagyang bumabagsak, at ang profesional na ngiti ay nawawala, napapalitan ng isang bakas ng pagod at pangungulila. Tinitingnan niya ang kanyang luma at gasgas ng telepono at may lungkot sa kanyang mamata bago niya ito muling ibulsa at ibalik ang matamis na ngiti na handa ng humarap muli sa mundo. Para kay Ricardo,
Ang nga sandaling ito ang pinakamahalaga. Ang nga ito ang nagpapatunay na sa ilalim ng uniforme ay isang tunay na tao, isang babaeng may mga pasanin at pangarap. Na simulang maramdaman ni Maya ang matiti na iyon. Sa simula, ito ay isang pakiramdam lamang, isang kuryente sa hangin na napapataas ng kanyang balahibo sa bato. Ipinawawalang bahala niya ito. Iniisip na dala lamang ito ng pagod. Ngunit ang pakiramdam ay naging paulit-ulit. Sa tuwing abala siya sa kanyang ginagawa, naroon ang pakiramdam na may isang pares ng matang nakamasid, sinusuri ang bawat galaw niya. Nagsimula siyang maging mas maingat. Palagi niyang sinisigurado na mayos ang kanyang buhok, na tweet ang kanyang name tag. At pagkatapos, nagsimula niyang mapansin siya. Ang matangkad at kagalang-galang na Gino, peliging nakaupo sa parehong sulok ng kafe, peliging may hawak na pahayagan. Ang kanilang mga mata ay nakakasalubong paminsan-minsan. Hindi ito isang bastos na patiti, hindi rin isang tingin ng pahanga na karaniwan niyang natatanggap. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas masusi. Ang kanyang mga mata ay tila nangungusap, nagsasabing, nakikita kita. Nakikita ko ang lahat. Nakakaramdam siyang kaba. Ngunit kasabay nito ay isang kakaibang pakiramdam ng pagiging mahalaga. Sa buong buhay niya, siya ay naging isa lamang sa karamihan, isang magandang muha sa likod ng isang desk. Ngunit sa ilalim ng matiti ng lalaking iyon, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahalagang tao sa buong silid. Nagsimula siyang umarte para sa isang manunod na hindi niya kilala. Mas naging matikas ang kanyang gagalaw, mas matamis ang kanyang ngiti. Isang gabi, habang hinaharap niya ang isang partikular na aroganteng bisita na nagrereklamo tungkol sa isang bagay na walang kabuluhan, naramdaman na naman niya ang ngatitik na iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na makaramdam ng kaba, nakaramdam siya ng lakas. Tila ba may isang taong nakikita ang kanyang paghihirap at pinahahalagahan ang kanyang profesionalismo. Hinarap niya ang sitwasyon ng may bagong kumpiyansa at matagumpay na napakalma ang bisita. Nang umalis ang bisita, napatingin siya sa direksyon ng cafe. Naroon pa rin ang lalaki. Sa pagkakataong iyon, itinaas nito ng bahagya ang kanyang tasang kape, isang tahimik na pakilala, isang saludo, isang malit na kilos. Ngunit para kay Maya, ito ay isang malaking bagay. Kinilabutan siya, ngunit hindi sa takot. Ito ay isang kilabot na may kasamang paasam. Hindi pa sila nausap ng higit sa kinakailangan, ngunit sa pamamagitan ng mga tahimik na pagmamasid na iyon, isang koneksyon ang nabubuo, isang mapanganib at nakakaakit na sayaw na nagsisimula pa lamang sa pagitan ng mga ngaso at ng kanyang hindi pa alam na biktima. Ang bawat araw ay nagiging isang pag-asam, hindi para sa trabaho, kundi para sa presensya ng taong iyon, ang aninong nagbibigay kulay sa kanyang kulay abo na mundo. Ang maaraw ng tahimik na pagmamasid ay unti-unting nabigay daan sa isang bagong yugto. Napasya si Ricardo na hindi sapat ang pagtingin mula sa malayo, kailangan niyang marinig ang kanyang boses, kailangan niyang maging bahagi ng munting mundo ni Maya kahit salo lamang ng ilang saglit sa bawat araw. Hindi siya naging padalos-dalos. Ang kanyang ngaunang hakbang ay maingat at pinaisipan, tulad ng isang bihasang manlalaro ng ajedrez. Lumalapit siya sa reception desk sa mga oras na walang gaanong tao, palaging may lehitimong dahilan. Isang araw, hihingi siya ng tulong para magpareserba sa isang mamahaling restoran. Sa susunod, matatanong siya tungkol sa pinakamagandang rute papunta sa isang art gallery. Bawat tanong ay isang paunang salita, isang dahilan upang makalapit. Si Maya, sa kanyang profesional na pamamaraan, ay tinutugunan ang bawat hiling niya ng may kahusayan. Isang hapon, matapos siyang tulungan ni Maya na ayusin ang isang biglaang pagbabago sa kanyang flight schedule, isang gawain na umabot ng halos kalahating oras, hindi basta umalis si Ricardo. Sumandal siya ng bahagya sa makintab na counter. Ang kanyang mamahaling relos ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tinitigan niya si Maya, hindi na ang tingin ng isang manonut, kundi ang tingin ng isang taong tunay na nakikita siya. Mahusay ka sa iyong ginagawa. Maya, sabi niya, at sa unang pagkakataon, binanggit niya ang kanyang pangalan. Ang simpleng pabikas sa kanyang pangalan mula sa ngalabi nito ay nakdulot ng kakaibang kabos sa dibdib ni Maya. Bago pa man siya makasagot,
Naglabas si Ricardo ngang isang malutong na 5,000 piso mula sa kanyang wallet at marahang inilagay sa counter. Nanlaki ang mga mata ni Maya. "Naku sir, sobra po ito. Hindi po kailangan," sabi niya habang sinusubukang ibalik ang pera. Ngunit marahang itinula ni Ricardo ang pera pabalik sa kanya. "Para sa iyo yan," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bigat ng autoridad na hindi matatanggihan. Isang munting pasasalamat para sa abala. At pagkatapos ay tumalikod na ito at umalis. Iniwan si Maya na nakatitik sa pera. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabo. Sa loob ng staff locker room, nangingini ang kamay ni Maya habang hawak ang pera, 5,000. Halos 1 linggong sahod na niya iyon. Sa isang iglap, nakita niya ang magamot ng kanyang ina, ang bayarin sa kuryente, ang counting dakdak na may papadala sa kanyang makapatid. Isang agos ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Ngunit kasunod nito ay isang matinding hiya. Pakiramdam niya ay tumanggap siya ngang isang bagay na hindi nararapat. Ngunit ang pangangailangan ay mas malakas kaysa sa kanyang pride. Itinago niya ang pera ay kasabay nito. Itinago niya ang isang maliit na piraso ng kanyang sarili. Ang pangyayaring iyon ang naging simula ang kanilang hindi pangkaraniwang ugnayan. Ang propesyonal na tanong ni Ricardo ay unti-unting nahaluan ng mga personal na katanungan. "Mukhang pagod ka ngayon. Mahaba ba ang gabi mo?" Tanong niya isang beses. Napansin ang bahagyang pangingitim sa ilalim ng mata ni Maya. Nagulat si Maya. Walang bisitang nakabala pang pansinin ang kanyang estado. "Okay lang po, sir?" "Medyo marami lang pong ginawa," sagot niya. Sinubukang panatilihin ang kanyang propesyonal na ngiti. "Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo," sabi ni Ricardo at kasunod nito ay ang karaniwang pasasalamat na nakalagay sa counter. Naging ritual na nila ito. Isang maliit na pabo, isang maikling persona na pausap at isang malaking tip. Hindi na sinusubukan ni Maya na tumanggi. Tinatanggap na lamang niya ito ng may isang tango at isang mahinang salamat po habang iniwasan ang kanyang mata. Sa bawat perang kanyang tinatanggap, nararamdaman niyang may isang hindi nakikitang tali na namumuo sa pagitan nila, isang tali ngang utang na loob. Isang gabi, nang halos wala ng tao sa lobby, lumapit si Ricardo. Hindi siya humingi ng kahit anong pabor. Tumingin lamang siya sa paligid, sa karangyaan ng lugar. "Naisip mo ba kung minsan kung ano ang buhay sa labas ng mapader na ito?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay tila nangungusap sa sarili. Natigilan si Maya. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir?" Tanong niya pabalik. Humarap si Ricardo sa kanya. Ang kanyang mata ay malalim at puno ng kahulugan. "Ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo, Maya?" Maliban sa pagiging pinakamahusay na receptionist sa buong Maynila. Ang tanong ay tumago sa puso ni Maya. Walang natatanong sa kanya niyan. Ang kanyang pamilya ay umaasa sa kanya para sa kanilang mapangangailangan, hindi para sa kanyang mapangarap. Ang kanyang nobyo, si Leo, ay praktikal. Ang kanilang mapangarap ay umikot sa pakbili ng maliit na bahay at pakipon para sa kasal. Ngunit ang tanong ni Ricardo ay iba. Ito ay malawa at walang hangganan. "Gusto ko po sanang matayo ng isang maliit na coffee shop sa probinsya namin," halos pabulong niyang sagot, isang sikretong matagal na niyang itinatago. Tumango si Ricardo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang magandang pangarap. Hindi niya ito minaliit. Hindi niya sinabing mahirap itong abutin. Kinilala niya ito. At sa gabing iyon, ang perang iniwan niya sa counter ay mas malaki kaysa dati. Habang pauwi, sakay ng masikip na bus. Yakap ni Maya ang kanyang bag kung saan nakatago ang pera. Ang pakiramdam ngang ginawa ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong bagong damdamin. Pakalito. Ang pausap nila ni Ricardo ay parang isang patekas. Sa mga sandaling iyon, hindi siya isang empleyado na may maraming bayarin. Siya ay si Maya, isang babaeng may pangarap. Ngunit alam niya, sa bawat salitang kanyang binibitawan sa bawat pisong kanyang tinatanggap, mas lumalalim ang kanyang pagkakatali sa lalaking ito. Ang utang na loob ay nagiging isang uri ng paasa, isang paasam sa kanilang susunod na pag-usap. Nagsisimula na siyang hanap-hanapin ang presensya nito, ang init ng kanyang titik at ang bigat ng kanyang pera. Isang mapanganib na laro ang kanilang sinimulan at alam ni Maya na siya ang dehado, ngunit hindi niya mapigilang mapatuloy sa paglalaro.
Ang masumunod na araw ay lumipas sa isang pamilyar na kumpas, isang sayaw nga maikling pag-usap at mga lihim na pasasalamat. Ngunit ang kalikasan, na tila may sariling paraan ng paggulo sa mga nakasanayan, ay nahanda ng isang gabing babago sa takbo ng lahat. Bumuhos ang isang ulang walang katulad, isang bagsik na tila nilulunot ang buong siyudad ng Maynila. Ang hangin ay humahaginit, at ang kulog ay dumadagundong na parang magadambuhalang nakbabangayan sa kalangitan. Ang mga kalsada ay naging ilok, at ang mga ilongang sasakyan ay tilam nga naghihingalong kandila sa gitna ng unos. Natapos ang shift ni Maya sa kasaksagan ng bayo, nakatayo siya sa may pasukan nga otel, sa ilalim ng malawak na silong nito. Ngunit ang lakas ng hangin ay nagdadala pa rin ng ambon na dumadampi sa kanyang balat at nagpapangini sa kanya. Suot niya ang kanyang manipis na kardigan na halos walang nagaw laban sa lamig. Ang karaniwang hilirang mata si ay wala, at ang hintayan ng bus sa di kalayuan ay mukhang isang malungkot na isla sa gitna ng baha. Napabuntong hininga siya, yakap ang sarili. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Leo. Kumusta ka? Ang lakas ng ulan. Mag-ingat ka sa pauwi. Isang pamilya na init ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay isang kirot. Si Leo ay nasa kanilang mali na apartment, naalala, ngunit walang magawa. Dito, sa harap ng marangyang otel, sa gitna ng bagyo, si Maya ay nag-isa. Maya-maya, isang makintab at itim na Mercedes-Benz ang marahang huminto sa harap ng lobby. Agad na lumapit ang isang bellboy na may hawa na malaking payong na may logo ng otel. Bumukas ang pinto ng sasakyan at mula sa loob ay lumabas si Ricardo na tila hindi man lang nababahalasa sa mga panahon. Nang makita niya si Maya na nakatayo sa gilid, bahagyang nanginginig sa lamig, isang pagbabago ang naganap sa kanyang mukha. Nawala ang kanyang karaniwang tikas ng isang negosyante at napalitan ito ngang isang malinaw na pag-aalala. Sinabi niya sa kanyang super na maghintay. At sa halip na dumiretso sa sasakyan, lumakat siya palapit kay Maya. Ang bellboy ay sumunod. Pinapayungan siya. Maya, tawa niya. Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang marinig sa gitna ng ingay ng ulan. Nagulat si Maya. Agad siyang napatayo ng tuwid. Sa Ricardo, magandang gabi po. Tiningnan ni Ricardo ang kalye. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Ang kanyang mata ay tila nakikita ang pangingini ng kanyang kamay. Ang pagkabasa ng layan ng kanyang palda, umulan ng malakas. Paano ka uwi niyan? Tanong niya. Isang tanong na simpang ngunit puno ng kahulugan. Naghihintay lang po ng busa. Sagot niya. Kahit alam nilang pareho na sa ganitong panahon, ang paghihintay ng bus ay parang paghihintay sa isang himala. Umiling si Ricardo. Hindi siya naalok na ihatid siya. Isang alok na maring malagay sa kanilang dalawa sa isang alanganing sitwasyon. Sa halip, gumawa siya ng isang bagay na mas simple, ngunit mas makapangyarihan. Kinuha niya mula sa bellboy ang hawa nitong payong at ibinigay dito ang kanyang leather briefcase. Mula sa briefcase, kinuha niya ang isang personal na payong. Hindi ito katulad ng sa otel. Ito ay itim elegante na may hawakang gawa sa makinis at madilim na kahoy. Mukhang matatagalan yan, sabi ni Ricardo. Inabot niya ang payong kay Maya. Heto, gamitin mo muna ito. Ayaw kong makasakit ka. Natigilan si Maya. Tinitigan niya ang payong. Pagkatapos ay ang mukha ni Ricardo. Naku sir, nakakahiya po. Sa inyo po yan. Baka kayo naman po ang mabasa. Pagtanggi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngumiti si Ricardo. Isang bihirang ngiti na umabot sa kanyang mata. Isang payong lang yan. Mas mahalaga ang kalusugan mo. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at inilagay dito ang hawakan ng payong. Sa saglit na pagdamping ng kanilang balat, isang kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Maya, isang init na kumontra sa lamig ng gabi. Iwan mo na lang sa front desk bukas papasok mo, hindi na niya hinintay ang sagot ni Maya. Tumalikod na siya, kinuha ang payong mula sa bellboy at sumakay sa kanyang sasakyan. Marahang umandar ang Mercedes, nawawala sa gitna ng ulan at naiwan si Maya na nakatayo ron, hawa ang isang payong na tila may sariling bigat at init. Ang payong ay malaki at matibay. Nang buksan niya ito, isang perpektong bilog ng proteksyon ang nabuo sa kanyang paligid. Ang malakas na patak ng ulan ay naging isang mahinang tuno na lamang sa ibabaw ng itim na tela. Naglakad siya patungo sa sakayan at sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi niya naramdaman ang ulan.
Habang naglalakat, naamoy niya ito. Ang hawakang kahoy na panandaliang nahawakan ni Ricardo ay nagtataglengan niyang amoy. Isang komplikadong halimuyak ng mamahaling tsolong, isang pinahalong sandalwood, katad, at kaunting tabako. Isang amoy ng kapangyarihan, ng karangyaan, ng isang mundong napakalayo sa kanya, salop ngang masikip at basangbus, habang nakaupo sa tabi ngang bintanang puno ngang hamok. Isinara niya ang payong ngunit hindi binitiwan ang hawakan. Idinikit niya ito ng bahagya sa kanyang ilong at palihim na nilanghap ang amoy nito. Ang amoy na iyon ay tila isang hiwaga, isang paanyaya. Ikinumpara niya ito sa pamilya na amoy ni Leo, amoy ng sabon, ng bagong labang damit. Isang amoy na simple at malinis, isang amoy ng tahanan. Ngunit ang amoy na ito mula sa payong. Ito ay amoy ng isang pakikipagsapalaran, ng isang panganib, ng isang pangnanasa. Sa gabing iyon, ang ibinigay ni Ricardo ay hindi pera. Hindi ito isang bagay na may katumbas na halaga. Ito ay isang kilos ng pag-alaga, isang kilos ng pagprotekta. Ang payong na iyon ay naging isang simbolo. Isang panangga hindi lamang sa ulan, kundi sa lahat ng paghihirap na kanyang nararanasan. Sa makamay ni Maya, ang payong ay hindi na lamang isang payong. Ito ay isang pangako, isang bulong ng isang posibleng kinabukasan, isang bagay na maunay sa kanya sa lalaking nabigay nito sa paraang mas malalim at mas personal kaysa sa kahit anong halaga ng pera. Kinabukasan, pumasok si Maya sa trabaho na may dalang kakaibang bigat at kaba. Dala niya ang payong ni Ricardo, maingat na nilinis at pinunasan hanggang sa kuminis ang kahoy na hawakan nito na parabang sa paalaga sa bagay na iyon ay naipapakita niya ang kanyang paggalang at pasasalamat. Maghapon niyang hinintay ang pagkakataon. Sa tuwing may lalapit na bisita sa Hades, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Iniisip na baka si Ricardo na iyon. Sa wakas, na magagabi na at medyo humupay na ang dami ng tao, nakita niya itong papalapit, naglalakat ng may karaniwang kumpiyansa at autoridad. Huminga siya ng malalim bago ito salubungin. Si Ricardo, magandang hapon po, bati niya. Sinisikap na maging kalmado ang kanyang boses. Heto na po pala yung payong. Maraming salamat po ulit. Inabot niya ang payong at tinanggap naman ito ni Ricardo ng may ngiti. Walang anuman, Maya. Ang mahalaga ay nakauwi ka ng ligtas at tuyo. Sabi nito, ang kanyang mata ay tila sinusuri ang kanyang reaksyon. Opo sir, malaking tulong po talaga. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang katahimikang puno ngang hindi nasasabing salita. At sa katahimikang iyon, nagsalita si Ricardo at ang kanyang salita ay tuluyang gumiba sa profesional na pader na namamagitan sa kanila. Maya, sabi niya, ang kanyang boses ay mas bumaba at naging mas personal. Bilang pasasalamat sa iyong serbisyo, hindi lamang kagabi kundi sa lahat ng pagkakataon at para na rin matiyak na hindi ka na muling maywan sa ulan, Nais sana kitang imbitahan para sa isang inumin mamaya pagkatapos ng iyong shift. Sa rooftop bar, sa Aura. Ang pangalan ng bar ay tumatak sa isip ni Maya. Aura, ang pinaka-eksklusibo at mamahaling lugar sa buong hotel, isang lugar na sa panaginip lang niya mapupuntahan. Isang lugar kung saan ang isang baso ngang inumin ay katumbas na ng kanyang isang araw na sahot. Pakiramdam niya ay huminto ang paikot ng mundo. Ang ingay ng lobby ay biglang nawala. Tanging ang malakas na pakabok ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Isang imbitasyon. Hindi ito utos, hindi ito suhestiyon. Isa itong malinaw na paanyaya. Isang paanyaya na tumawid sa isang napakalinaw na linya. Agad na pumasok sa isip niya si Leo. Ang mukha ni Leo, ang simple niyang ngiti, ang tiwala sa kanyang mata. Makasama nilang pinaplano ang kanilang kinabukasan, hinahabi ang pangarap mula sa mga sinulit ng kanilang pinaksamang sahod. Ang pagtanggap sa imbitasyong ito ay isang pagtataksil. Hindi pa pisikal, ngunit isang pagtataksil sa tiwala sa kanilang munting mundo. Sir, hindi po yata tama. Naksimula siyang tumanggi, ngunit pinuto siya ni Ricardo sa isang marahang kilos kamay. Isang inumin lang, Maya, bilang magkaibigan. Walang ibang kahulugan. Sabi niya, at ang paraan ng kanyang pagsasalita ay tila kayang pakalmahin ang kahit anong along ng pag-alinlangan. Huwag mo akong sagutin ngayon, pag-isipan mo. Ipasabi mo na lang sa concierge ang iyong desisyon.
Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at naglakat palayo. Iniwan si Maya na tuliro. Ang kanyang isip ay isang maelstrom ng naglalaban ng damdamin. Sa mga natitirang oras ng kanyang shift, hindi na naging mayos ang trabaho ni Maya. Nakamali siya sa isang booking at muntik nang maibigay ang maling susi. Ang kanyang isip ay lumilipad, pauli-ulit na pinaaralan ang alo ni Ricardo. Isang bahagi niya ang sumisigaw, "Huwag, mapapahama ka lang, manatili ka kung saan ka ligtas." Ito ang boses ng kaawiran, ang boses ni Leo, ang boses ng kanyang simpleng buhay. Ngunit may isa pang boses, isang mapangakit na bulong. Bakit hindi? Isang gabi lang naman. Isang sulyap sa ibang mundo. Ano ang masama ron? Ito ang boses ng kuryosidad, ang boses ng pagod na babae na gustong maranasan, kahit sandali lang, ang buhay na puno ng karangyaan at walang alalahanin. Ito ang boses na naakit sa lalim ng mamata ni Ricardo, sa init ng kanyang paalaga, sa pangako ng isang bagay na bago at kapanapanabi. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na inupahang kwarto, hindi siya mapakali. Inihagis niya ang sarili sa kama, ngunit ang isip niya ay hindi tumitigil sa pagtakbo. Tumayo siya at humarap sa salamin. Tinitigan niya ang babaeng nakatingin pabalik. Isang babaeng pagod na may nga pangarap na nakatago sa likod ng isang uniforme. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang daliri habang tinitipa ang numero ng concierge ng hotel. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay naiwan ng isang maikling mensahe. "Pakisabi po kay Mr. Ricardo sa suite 2001. Tinatanggap ko po ang kanyang paanyaya." Pagkababa ang telepono, isang halo ang takot at kagalakan ang bumalot sa kanya. Wala ng atrasan. Nagsimula siyang mahalungkat sa kanyang maliit na aparador. Karamihan sa kanyang madamit ay simple at practical. Ngunit sa pinakalikot, nakatago sa isang plastic cover ay isang bestida. Isang simpleng dark red slip dress na gawa sa isang material na tila sutla. Binili niya ito isang taon na ang nakalipas para sana sa kanilang anibersaryo ni Leo, ngunit kinailangan nilang gamitin ang pera para sa biglaang pagpapa-ospital ng kanyang ama. Hindi na niya ito naisuot. Dahan-dahan niyang hinubat ang kanyang uniforme at isinuot ang bestida. Malamig at makinis ang tela sa kanyang balat. Tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na si Maya, ang receptionist. Ito ay isang estranghero. Isang babaeng may mapangahas na kulay sa labi. Isang babaeng may kislap ng panganib sa mga mata. Naglagay siya ang counting pabango. Hindi ang kanyang karaniwang amoy bulaklak, kundi isang sampleng mamahaling pabango na bigay ang isang bisita nun. Ang amoy nito ay masalimot at nakalalasing. Habang naayos, tumunog ang kanyang telepono. "Si Leo, love, pauwi ka na. May dala akong paborito mong siopaw." Nanigas si Maya. Ang simpleng mensahe ay tila isang sampal ng katotohanan. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang nagtatype ngang kasinungalingan. "Sorry love, may biglang emergency meeting, pinatawag kami. Huwag mo na akong hintayin. Maaga pa ako makakawi bukas." Pinindot niya ang send at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagtataksil. Hindi pa nangyayari ang lahat, ngunit nagsimula na siya sa pagsisinungaling. Humarap siya sa salamin sa huling pagkakataon. Ang babae sa salamin ay maganda, nakakaakit, at handa nang pumasok sa isang mundo ngang panganib. Ngunit sa likod ng kanyang mata, may isang aninong kalungkutan, isang paalam sa kung anumang simple at totoo ang iwanan niya ngayong gabi. Ang elevator na sinakyan ni Maya papunta sa rooftop ay parang isang sasakyang naglalakbay patungo sa ibang dimensyon. Sa bawat palapak na kanilang nilalagpasan, nararamdaman niya ang unti-anting pag-iwan sa kanyang ordinaryong buhay at ang pagpasok sa isang mundong hindi para sa kanya. Ang pinto ng elevator ay bumukas at isang malamig na hangin na may halong amoy ng mamahaling pabango at mahinang jazz music ang sumalubong sa kanya. Ang aura ay isang lugar na tila hinugot mula sa isang pelikula. Ang ilaw ay malalamlam, nakmumula sa mga nakatagong lampara na nakbibigay liwanag sa malalambot na sofa at mga eleganteng mesa. Walang magkapada, kundi magkasalamin mula sa sahi hanggang kisame na napapakita ng isang nakamamanghang 360-degree view ng kumikinang na siyudad ng Maynila. Pakiramdam ni Maya ay isa siyang impostor sa kanyang simpleng bestida.
Ngunit nang banggitin niya ang pangalan ni Ricardo sa hostes, ang bahagyang pakdududa sa mata nito ay agad na napalitan ng isang mainit na ngiti at sukdulang paggalang. "This way, ma'am," sabi nito. At iginiya siya sa pinakamagandang pwesto sa buong bar, isang sulok na mesa na may perpektong tanawin ng siyudad. Doon, naghihintay si Ricardo. Tumayo siya sa pagdating ni Maya, isang kilos ng isang tunay na ginu na lalong napakabo sa kanya. Hindi ito ang Ricardo na nakikita niya sa lobby na laging suot ang kanyang business suit. Ngayong gabi, nakasuot ito ngang isang simpleng puting linen shirt at madilim na slacks na napapakita ngang isang mas relax at personal na anyo. "Maya," sabi niya, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa dati. "Napakaganda mo." Hinila niya ang upuan para sa kanya at naupo si Maya na pakiramdam ay isa siyang reyna. "Bagay sa iyo ang kulay na yan," dagdag pa niya. "Lumalabas ang apoy sa iyong nga mata." Isang papuri na hindi lang tumutukoy sa kanyang itsura, kundi sa kanyang pagkatao. Nag-order si Ricardo ngang 2 baso ngang puting alak. Sa simula, ang kanilang pausap ay mababaw, umikot sa ganda ng tanawin at sa musika. Ngunit habang lumalalim ang gabi, unti-unting ginabayan ni Ricardo ang usapan patungo sa mas malalim na mga tubig. Tumingin siya sa mga ilaw sa ibaba, isang karagatan ng magkumukutitap na bituin sa lupa. Mula rito sa itaas, sabi niya na tila nangungusap sa sarili, ang lahat ay mukhang perpekto, tahimik at payapa. Pero alam natin pareho na sa bawat ilaw na yan, may mataong nakikipaglaban, may mapusong nalulungkot, may mapanggarap na nabibigo. Tumingin siya kay Maya at sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi pa niya nakikita dati. Isang bakas ng kalungkutan, isang malalim na paisa. Minsan, pagpapatuloy niya, maaari mong mapalibutan ang iyong sarili ng lahat ng karangyaan sa mundo, pero sa huli, kapag tumingin ka sa labas ng bintana, maisa ka pa rin nakatingin sa mailaw. Ang kanyang mga salita ay tila isang paamin, isang pagbubukas ng kanyang sarili na hindi inaasahan ni Maya. Ang makapangyarihang tycoon ay biglang naging isang taong may kahinaan. Ito ang nagbigay ng lakas ng loob kay Maya na magsalita. "Naiintindihan ko po ang ibig ninyong sabihin," mahina niyang sabi. Itinanong ni Ricardo ang tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang probinsya, sa kanyang buhay bago ang Maynila. At sa unang pagkakataon, nakwento si Maya. Nakwento siya hindi bilang isang empleyado na sumasagot sa isang kliyente, kundi bilang isang tao na nakikipausap sa isang kaibigan. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang nga magulang na nagsasaka, sa bigat ng pagiging panganay, sa pakiramdam na ang nga balikat niya ang sumasalo sa lahat ng problema. Ikinuwento niya ang kanyang maliliit na pangarap, ang coffee shop na may malibro, ang simpleng buhay na malayo sa gulo ng siyudad. Sa buong panahon ng kanyang pakuwento, si Ricardo ay nakikinig. Hindi siya sumasabat. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibiti, na parabang ang bawat salita ni Maya ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Nang matapos si Maya, isang luha ang hindi niya namalayang pumata sa kanyang pisngi. Agad niya itong pinunasan. "Nahihiya. Pasensya na po," umiling si Ricardo. Inabot niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at marahang hinawakan ang kamay ni Maya. Ang kanyang paggawa ay magalang ngunit may init. Isang simpleng kilos na napadalang ang kuryente sa buong katawan ni Maya. "Huwa kang humingi ng tawa sa pagpapakita ng iyong puso." "Maya," sabi niya, ang kanyang hinlalaki ay marahang humahaplos sa ibabaw ng kanyang kamay. "Malakas kang babae, mas malakas kaysa sa inaakala mo." Ang paharap sa mundo araw-araw nang may ngiti sa labi. Kahit gaano kabigat ang iyong pasan, yan ang tunay na katapangan. Yan ang tunay na ganda. Ang kanyang nga salita ay tumagos sa kaluluwa ni Maya. Hindi siya pinuri dahil sa kanyang mukha o sa kanyang katawan. Pinuri niya ang kanyang lakas, ang kanyang diwa. Sa sandaling iyon, ang agwat ng kanilang edad, ang pagkakaiba ng kanilang estado sa buhay ay tila naglaho. Ang nakikita niya sa kanyang harapan ay hindi isang matandang milyonaryo, kundi isang kaluluwang nakakaunawa sa kanya, isang taong nakakita sa kanyang tunay na pagkatao sa likod ng uniforme at ng mga pilit na ngiti. Nagpatuloy ang kanilang pausap. Mas naging personal, mas naging tapat. Ikinuwento ni Ricardo ang tungkol sa kanyang yumaong asawa, hindi sa paraang malungkot, kundi sa paraang puno ng pagmamahal at pangungulila.
Ikinuwento niya kung paanong sa likod ng bawat tagumpay niya sa negosyo ay may isang bahagi niya na laging nakakaramdam ng kakulangan. Sa gabing iyon, sa ilalim ngang mabituin at sa ibabaw, kumikinang na siyudad, dalawang malungkot na kaluluwa ang nagtakpo. Isang hari sa kanyang ginintuang hawla at isang ibon na nangangarap lumipat. Bumusila ang isang koneksyon na mas malalim kaysa sa simpleng atraksyon. Isang koneksyon na nakabatay sa pinagsasaluhan nilang kalungkutan at sa biglaang pagkakaindinihan. Para kay Maya, ang gabing iyon ay isang lason at isang gamot. Lason dahil alam niyang simula pa lamang ito ngang isang mapanganib na landas. Ngunit gamot dahil sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang may tunay na nakakita at nakarinig sa kanya. At sa puso niya, alam niyang handa siyang harapin ang anumang panganib para lamang maranasan muli ang pakiramdam na iyon. Ang gabing iyon sa aura ay naiwan ng isang hindi mabuburang marka sa kaluluwa ni Maya. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang pakikita kay Ricardo sa lobby ay nakaroon na ngang ibang kulay. Wala na ang dating kabangang isang empleyado sa harap ng isang mahalagang bisita. Napalitan ito ngang isang tahimik na paunawa, isang sikretong ibinabahagi lamang ngang kanilang mata. Ang bawat ngiti niya para dito ay hindi na pilit o profesional, kundi isang tunay na pagsilay ng damdamin. At ang bawat tingin naman ni Ricardo sa kanya ay hindi na tingin ng isang manunod, kundi tingin ng isang tao nakakita na sa kanyang kaluluwa. Tila isang manipis na sinulit na gawa sa liwanag ang naunay sa kanila. Hindi nakikita ng iba, ngunit malakas at ramdam nilang dalawa. Ang mundo ni Maya ay tila nahati sa dalawa. Ang una ay ang kanyang totoong buhay, ang masikip na apartment. Ang bayarin, ang simple at pamilyar na pagmamahal ni Leo. Ang pangalawa ay ang mundo ni Ricardo, isang mundo nga rooftop ba, nga malalalim na pausap, nga pangako nga isang bagay na higit pa. At habang lumilipas ang araw, mas nararamdaman niyang ang kanyang gapa ay mas gustong manatili sa pangalawang mundo. Isang hapon, habang abala si Maya sa kanyang trabaho, isang delivery man mula sa isang mamahaling courier service ang lumapit sa desk. Dala nito ang isang parihabang kahon na binalot sa isang eleganteng itim na papel na may silver na ribbon. Ang tanging nakasulat sa maliit na kat na nakakabit dito ay ang kanyang pangalan, Maya, hindi front desk Oche o The Hotel. Personal ito. May secret admirer ka ha? Biro ngang kanyang katrabaho. Ngumiti lamang si Maya, ngunit sa loop niya ay isang malakas na pakabok ng dibdib. Alam niya kung kanino ito galing. Hinintay niya ang kanyang break. Dala ang kahon, pumasok siya sa staff locker room. Isang maliit at walang kagarang-garang na silit na biglang naging tila na pagkaliit para sa lihim na kanyang dala. Maingat niyang tinanggal ang ribbon at ang papel na pambalot. Sa loob ay isang kulay abo na kahon na may simpleng logo. Pagbukas niya, bumungat sa kanya ang isang manipis at modernong gadget, isang high-end e-reader, ang pinakabagong modelo. Ang pakiramdam nito sa kanyang kamay ay malamig at makinis. Hindi ito alahas, hindi ito pera. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Nang buksan niya ito, ang screen ay umilaw. Hindi ito blanco, ito ay nakasetup na, at ang librarya nito ay puno. Sinimulan niyang tingnan ang mapamagat. Ang daliri niya ay bahagyang nanginginig. Naroon ang maobrang papanitikan na matagal na niyang gustong basahin, nobela ni Rizal, makwento ni Gabriel Garcia Marquez, matula ni Pablo Neruda. Ang maklat na binanggit niya sa kanilang pausap, ang malibrong nagsasabing naunawaan ang kaluluwa ng isang taong mahilig makbasa. Ngunit hindi lang iyon. Habang nag-scroll siya, nakita niya ang isang buong koleksyon ng mga aklat tungkol sa pagnenegosyo, How to Start a Coffee Shop for Dummies, The Art of Coffee Brewing, Small Business Management, Marketing for First-Time Entrepreneurs. Napahinto siya sa pahinga. Ang kanyang mata ay nanlabo dahil sa namumuwang luha. Naalala ni Ricardo. Naalala niya ang kanyang munting pangarap na ibinulong niya sa gitna ng kanilang pag-usap sa ilalim ng gabituin. Hindi niya ito tinawanan o minaliit. Seryoso niya itong tinanggap. At ito ang kanyang tugon. Hindi isang blankong seke para bilhin ang kanyang pangarap, kundi makasangkapan para siya mismo ang bumuo nito. Sa ilalim ng e-reader, sa loob ng leather case nito, may isang maliit na card na gawa sa makapal na puting papel. Ang sulat kamay ay elegante at malakas. Isang pangungusap lamang ang nakasulat. Bawat pangarap ay nagsisimula sa isang salita. Heto ang sayo. Walang pangalan,
hindi na kailangan. Niyakap ni Maya ang irida sa kanyang dibdib. At doon, sa sulok ngang malamig na locker room, humagulgol siya ng tahimik. Hindi ito iyak ng kalungkutan. Ito ay iyak ng isang napakabigat na damdamin, isang pinahalong pasasalamat, pagkamanga at takot. Ang regalong ito ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa kahit anong halaga ng pera. Ang pera ay kabayaran, ang pera ay transaksyon, ngunit ito ay isang pamumuhunan. Si Ricardo ay namumuhunan sa kanya, sa kanyang isip, sa kanyang kinabukasan. Ginagawa niya ang sarili na hindi lamang isang maliligaw o isang mayamang kliyente. Ginagawa niya ang kanyang sarili na isang patron, isang tagapagtaguyod, isang arkitekto ngang kanyang nga pangarap, at sa paggawa nito, mas mahigpit pa sa kahit anong kadenaang pakakatali niya kay Ricardo. Paano mo tatanggihan ang isang taong nabibigay sa iyong mga susi para buksan ang nga pinto ang iyong nga pangarap? Paano mo tatalikuran ang isang taong naniniwala sa iyo nang higit pa sa paniniwala mo sa iyong sarili? Ang utang na loob na nararamdaman ni Maya ay hindi na isang simpleng obligasyon, ito ay naging isang debosyon. Isang pakiramdam na ang kanyang tagumpay, ang kanyang kinabukasan ay magiging pag-ari rin ni Ricardo. Ang kanyang pangarap na coffee shop ay hindi na lamang sa kanya, ito ay naging isang proyektong silang dalawa ang may-ari. Nang medyo kumalma na siya, binuksan niyang muli ang e-reader. Pinili niya ang isa sa mga libro tungkol sa pagnenegosyo. Ang unang pahina ay naglot sa screen. Ang nga itim na salita ay matingka sa puting background. Marahan niyang hinaplos ang screen na para bang hinihipo niya ang isang konkretong plano, isang posibleng katotohanan. Ang regalong ito ay isang mapa at alam ni Maya na si Ricardo ang nag-isang taong nakakaalam kung saan patungo ang destination. At sa puso niya, sa gitna ng kanyang pasasalamat at pag-asa ay isang lumalagong takot. Dahil alam niyang sa pagtanggap ng mapang ito, hindi lang niya tinatanggap ang tulong para sa kanyang pangarap. Tinatanggap din niya ang isang kinabukasan kung saan si Ricardo ang kanyang magiging gabay, ang kanyang magiging mundo. Ang e-reader ay naging isang palaging paalala ng presensya ni Ricardo sa buhay ni Maya, isang pisikal na sagisa ng kanilang namumuong koneksyon. Bawat gabi, pagkawi mula sa trabaho, pagkatapos ng mabilis na hapunan at maikling pakikipausap kay Leo sa telepono, binubuksan niya ang munting gadget. Ang liwanag mula sa screen nito ang tanging ilaw sa kanyang madilim na kwarto at sa bawat pahinang kanyang binabasa, tila mas lalo siyang napapalapit sa mundo ni Ricardo at napapalayo sa kanyang sarili. Ang kanilang nga pag-uusap ay nagpatuloy. Minsan sa anyo ngang maikling text message. Mas simpleng kumusta ang araw mo? Mula kay Ricardo na tinutugunan ni Maya ng mga detalyadong sagot tungkol sa mga librong kanyang binabasa. Isang gabi, sa kalagitnaan ng kanyang shift, nang ang hotel ay tahimik na at tanging ang ugong na lamang ng may elevator ang maririnig, tumuno ang telepono sa kanyang desk. Isang internal call. Mula sa presidential suite, ang puso ni Maya ay agad na nasimulang kumabo ng mas mabilis. Front desk, this is Maya speaking. Maya, ang boses ni Ricardo ay bumulong mula sa kabilang linya, malalim at bahagyang pagod, na nagdulot ng pangingilabot sa buong katawan ni Maya. Pasensya na sa abala sa ganitong oras. Alam kong abala ka. Hindi po, sir. Okay lang po. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? May problema ako rito sa kwarto. Sabi niya, mayroon akong isang mahalagang video conference bukas ng umaga sa mga kliyente sa Europa at sinusubukan kong ikonekta ang aking laptop sa malaking screen, ngunit ayaw gumana. Tumawa na ako sa tech support. Ngunit mukhang matatagalan pa bago sila makapapadala ng tao. Naisip ko, baka ikaw. Baka may alam ka sa mga ganitong bagay. Ang kanyang dahilan ay tila ka panipaniwala. Ngunit sa puso ni Maya, may isang bahaging nakakaalam na ito ay isang pagkukunwari lamang, isang paanyaya, isang paksubok. Huminga siya ng malalim. Sige po, sir. Aayat po ako para tingnan. Bago niya pa man mabago ang kanyang isip, napaalam na siya sa kanyang katrabaho at naglakad patungo sa elevator. Ang bawat hakbang niya sa malambot na carpet ng pasilyo ay tila isang hakbang papalapit sa isang hindi maiwasang kapalaran. Ang paglalakbay patungo sa pinakamataas na palapak ngang hotel ay parang isang paakyat sa isang tore, kung saan naghihintay ang isang bagay na parehong nakakatakot at nakakaakit.
Nang tumigil siya sa tapat ng malaking pinto ang presidential suite, kumatok siya ng 3 beses. Ang kanyang nga daliri ay bahagyang nanginginig. Ang pinto ay marahang bumukas. Si Ricardo ang nakbukas nito. Hindi siya nakasuot ng business suit o kahit ng linen shirt. Nakasuot siya ng isang madilim na aso na silk dressing gown na nakatali ng maluwag sa kanyang baywang. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at wala siyang suot na sapatos. Sa likod niya, ang silid ay naliligo sa malalamlam na ilaw mula sa mga lampshade at sa libu-libong ilaw ngang siyudad mula sa dambuhalang bintanang salamin. Ang amoy ngang kanyang pabango ay mas matindi rito, humahalo sa amoy ngang alak at ng malinis na linen. Ito ang kanyang teritoryo, ang kanyang pugat. Pumasok ka, Maya, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mababa pa kaysa sa telepono. Pumasok si Maya at sa pagtunog ng pinto sa kanyang likuran, pakiramdam niya ay isinara na niya ang pinto sa kanyang dating buhay. Ang suite ay napakalaki, mas malaki pa sa buong apartment building kung saan siya nakatira. May isang grand piano sa isang sulok, mga malalaking sofa na tila lalamunin ka sa lambot, at mga painting sa dingding na mukhang nakakahalaga ng higit pa sa kikitain niya sa buong buhay niya. Pasensya na ulit sa abala, sabi ni Ricardo habang iginagabay siya patungo sa isang bahagingang sala kung saan nakaset up ang isang malaking monitor. Dito, sinubukan ni Maya na ituon ang kanyang pansin sa gawain. Lumuhod siya para tingnan ang nga kabel sa likod ng monitor. Ang lamig ng sahi ay tumatagos sa manipis na material ng kanyang uniforme. Naramdaman niya ang pagtayo ni Ricardo sa kanyang likuran na pagkalapit. Napakalapit na kaya niyang maramdaman ang init na nakmumula sa katawan nito. Ang kanyang anino ay bumabalot sa kanya. Sinubukan ko na po bang i-restart yung laptop, sir? Tanong niya, ang kanyang boses ay bahagyang nautal habang sinusubukang panatilihing profesional ang sitwasyon. Oh, ilang beses na, sagot ni Ricardo. Ang kanyang boses ay isang bulong malapit sa kanyang tainga. Nagpatuloy si Maya sa pagsusuri sa makoneksyon. Ang kanyang makamay ay medyo garalgal. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang katahimikan ay binabasa lamang ng mahinang pag-andang ng mga kagamitan at ng kanyang sariling malakas na tibok ng puso. Nang hindi niya mahanap ang problema sa mga kabel, tumayo siya. Subukan ko po sa settings ng screen, sir, sabi niya, humaharap sa monitor. Tumayo si Ricardo sa kanyang tabi. Ang kanilang nga balikat ay halos makadikit. Habang kinakaliko ni Maya ang remote control, lumapit pa si Ricardo mula sa kanyang likuran na para bang gusto ring makita ang screen. Hindi ang button na yan, sabi niya. Ang kanyang mainit na hininga ay dumadampi sa kanyang batok at nakpapatindi sa lahat ng balahibo niya. Ito sa gilid. At pagkatapos ay ginawa niya ito. Upang ituro ang isang button sa remote na hawak ni Maya, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Ang kanyang nga daliri ay mahaba at mainit. Marahan itong gumapang at ang dulongang kanyang hintuturo ay dumampi sa hubat na balat sa pagitan ng kanyang lig at balikat. Isang maliit na pagdampi, isang saglit na paggipo. Ngunit para kay Maya, ito ay parang isang pakmarka ng nagbabagang bakal. Ang buong mundo niya ay huminto. Ang remote control ay halos mabitawan niya. Ang kanyang pahinga ay nanatili sa kanyang lalamunan. Nanigas siya, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang lahat ng ingay ay naglaho. Ang tanging naroron ay ang bigat ng kamay ni Ricardo sa kanyang balikat, ang init ng pagdampi nito sa kanyang balat, at ang nakakabinging katahimikan na puno ang 1,000 hindi nasasabing pagnanasa. Hindi agad inalis ni Ricardo ang kanyang kamay. Hinayaan niya itong manatili ron 1 segundo. 2 segundo. Isang tahimik na tanong na nakabitin sa hangin. Ang problema sa screen ay tuluyan nang nakalimutan. Ang tanging problema na lamang ay ang distansya sa pagitan ng kanilang katawan, ang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila. Naroon sila, nakatayo sa dilim, naliliwanagan lamang ng siyudad sa labas, sa bingit ng isang bagay na pareho nilang alam na matagal nang dapat nangyari at matagal nang hindi dapat mangyari. Ang kamay ni Ricardo sa kanyang balikat ay parang isang angkla na pumipigil kay Maya sa paatras at kasabay nito ay humihila sa kanya palubo sa isang karagatan ng hindi kilalang damdamin. Hindi siya gumalo. Sa kanyang pananahimik, ibinigay na niya ang kanyang sagot, isang sagot na matagal nang hinintay ni Ricardo. Dahan-dahan, ang kamay sa kanyang balikat ay umaya patungo sa kanyang lig. Ang kanyang nga daliri ay marahang humaplos sa kanyang batok.
Ang kanyang hinalaki ay hinanap ang kanyang panga asa isang napakabagal at napakatatak na kilos, marahan niyang ipinihit ang mukha ni Maya paharap sa kanya. Ngayon, sila'y makaharap. Ang distansa sa pagitan nila ay halos wala na. Tinitigan siya ni Ricardo sa mata asa kanyang ngatitik. Nakita ni Maya ang lahat ang pagnanasa, ang pangungulila, ang matagal na paghihintay. Walang salitang namutawi sa kanilang malabi. Sa halip, ipinikit ni Maya ang kanyang mata, isang huling akto ng pagsuko at pagkatapos. Hinalikan siya ni Ricardo. Ang unang hali ay hindi marahas o mapuso. Ito ay malambot, isang paksubo, isang tanong. Ang kanyang malabi ay may lasa nga mamahaling alaet ang isang bagay na mas komplikado ngang kalungkutan. Tumugon si Maya, sa simula ay may pag-alinlangan, ngunit habang ang halik ay tumatagal, ang lahat ng kanyang pagpipigil ay unti-unting gumuho. Ang halik ay lumalim, naging isang pag-usap na walang salita, isang sayaw ngang dalawang kaluluwang matagal ng uhaw sa pag-unawa. Ang isang kamay ni Ricardo ay humawa sa kanyang baywang at marahan siyang hinila palapit hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan ng kanilang katawan. Ang isa naman ay nanatili sa kanyang muha, na parabang siya ay isang mamahaling hiyas na ayaw niyang mabitawan. Nang magiwalay ang kanilang galabi, kapos sila humihinga, iminulat ni Maya ang kanyang mata. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang makapangyarihang tikon, kundi isang lalaking puno ng pagnanasa. Tumingin si Ricardo pababa sa kanyang uniforme. Ang plansado at matigas na kasuotang iyon na naging simbolo ng kanilang pagkakaiba. Isang ngiti na may bahid ng lungkot ang sumilay sa kanyang galabi. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang unang butones sa maylik ni Maya. Tinitigan niya muna ito sa mata na parabang humihingi ng pahintulot. Tumango si Maya, isang halos hindi mapansing kilos. Isa-isa, sa isang napakabagal na paraan, tinanggal ni Ricardo ang bawat butones. Sa bawat pagtanggal, tila may isang patong ang pagkatao ni Maya ang nahuhubad. Nahuhubad ang pagiging receptionist, ang pagiging anak na may responsibilidad, ang pagiging nobya ni Leo, ang natitira na lamang ay si Maya, ang babay. Nang mahubad na ang pang-itaas ng kanyang uniforme, lumantad ang kanyang balat na mamula-mula sa ilalim ng malalamlam na ila. Marahan niyang hinaplos ang kanyang balikat, ang kanyang braso, na parabang ngayon lang niya ito nahahawakan, na parabang ito ay isang bagay na sagrado. Ang kanyang pahawa ay hindi bastos o nakmamadali. Ito ay punong pagalang ng pahanga. Dinala siya ni Ricardo sa kwarto. Ang silid tulugan ay isang santuaryo. Ang isang dambuhalang kama na may puting kumot na gawa sa Egyptian cotton ang sentro nito. At sa likod ng kama, ang buong dingding ay salamin na napapakita ng walang katapusang tanawin ng kumikinang na siyudad. Parang silang nakalutang sa alapaap sa ibabaw ng mundo. Inupos siya ni Ricardo sa gilid ng kama. Lumuhod ito sa kanyang harapan at marahang hinubad ang kanyang sapatos, pagkatapos ay ang kanyang medyas. Ang bawat kilos niya ay sinadya, mabagal na lalong napapatindi sa apoy na nagsisimulang maalap sa loob ni Maya. Pagkatapos, marahan nitong hinubad ang natitira pa niyang kaswatan hanggang sa siya iganap ng hubad sa kanyang harapan. Tanging ang ngaalahas ng siyudad sa labas ang nagsisilbing kanyang damit. Hindi siya nakaramdam ng hiya. Sa paraan ng patingin ni Ricardo sa kanya, naramdaman niyang siya ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Inilata niya si Maya sa malamot na kama. Ang pakiramdam ng malamig na sules sa kanyang likod ay napadala ng kakaibang kilabot sa kanyang buong katawan. Humiga si Ricardo sa kanyang tabi at sa mahabang sandali, tinitigan lamang nila ang isa-isa. Ang nga anino mula sa mga gusali sa labas ay gumuguhit sa kanilang mga katawan. Ang tanging naririnig ay ang kanilang nga hininga at ang malayong ugongang siyudad na tila isang lulabi. At doon, sa ibabaw ngang mundo, nagsimula ang kanilang pagsasama. Ito ay isang mabagal na eksplorasyon. Isang pagtuklas sa bawat pulgada ng kanilang nga katawan. Ang kanyang nga hali ay naglabay mula sa kanyang nga labi, pababa sa kanyang lig, sa kanyang dibdib. Ang kanyang makamay ay isang bihasang pintor na gumuguhit ng hindi nakikitang linya sa kanyang balat na nang-iwan ng matrail ngang apoy. Si Maya naman, nasa simula ay tila isang estatwa, ay unti-unting natutong tumugon.
Ang kanyang kamay ay humawa sa kanyang likod. Nararamdaman ang lakas na kanyang makalamnan sa ilalim ng sutla ng kanyang kaswatan. Ang kanyang katawan ay nasimulang gumalaw kasabay ngang sa kanya. Isang sayaw na hindi nila inensayo ngunit tila kabisado ngang kanilang kaluluwa. Bawat pagipo, bawat halik ay isang paangkin at isang pasuko. Inangkin ni Ricardo ang babaeng matagal na niyang pinakmamasdan mula sa malayo. At isinuko ni Maya ang kanyang sarili sa lalaking naalo sa kanya ngang isang sulyap sa ang bituin. Ang kanilang pagsasama ay hindi lamang isang pisikal na akto, ito ay isang pagtatapong ang dalawang paisa. Siya ang kanlungan mula sa kanyang magulong mundo. Siya ang init sa kanyang malamig na karangyaan. Serurok ngang kanilang pananasa, habang ang kanilang magkatawan ay nagiging isa, napatingin si Maya sa labas ngang bintana. Ang buong siyudad ay tila isang pagsabok ngang liwana. Asa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kumpletong isang paglaya mula sa takot, sa pag-alinlangan, sa bigat ng kanyang kahapon. Pagkatapos ng lahat, nakahiga silang makayakap. Ang kanilang makatawan ay basa ang pawis. Ang kanilang pahinga ay unti-unting bumabalik sa normal, tahimik. Ang tanging gumagalaw ay ang gailaw ngang sasakyan sa ibaba. Hinaplos ni Ricardo ang kanyang buhok. Maya, bulong niya sa kanyang tainga, hindi na parang isang tanong, kundi isang peari. Maya. Ipinikit ni Maya ang kanyang mata. Sa gabing iyon, sa loob ng presidential suite, sa pinakatok ng siyudad, natakpuan niya ang isang uri ng paraiso. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, alam niyang ang bawat paraiso ay may katumbas na halaga. At ang kabayaran para sa gabing ito ay sisingilin sa kanya pagdating ng umaga. Ang unang gumising kay Maya ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang isang nakakabinging katahimikan. Isang katahimikan na banyaga sa kanya, sanay sa ingay ng trapiko at sa mga kapitbahay na maagang nag-almusal. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. Ang una niyang nakita ay ang kisame, mataas at puti, hindi ang pamilyar na may mansang kisame ng kanyang inupahang kwarto. Nakahiga siya sa isang kama na tila kasing lambot na maulap. Ang kanyang hubad na katawan ay nababalot sa kumot na mas makinis pa sa tubig. Lumingon siya sa kanyang tabi, malamig, bakante. Wala na si Ricardo. Isang kirot ng pagkabigo ang biglang sumaksak sa kanyang puso. Ang init ng katawan nito na kanyang naramdaman buong gabi, ang bigat ng braso nito sa kanyang baywang, ay mga alaala na lamang. Umupo siya, at ang kumot ay bumaksa sa kanyang kandungan. Inilalantad ang kanyang balat sa malamig na hangin ng kwarto. At doon, sa bedside table, nakita niya ito. Isang tray na may nakahandang almusal croissant, sariwang prutas, at isang tasa ng kape na umusok pa. Isang magalang ngunit walang emosyon na kilos. Parang room service. At sa tabi nito, nakatayo na parang isang puting lapida, ay isang makapal na sobre. Walang pangalan, walang sulat. Ngunit alam na alam ni Maya kung ano ang laman nito. Tila isang balding malamig na tubig ang ibinuhos sa kanya, na nagpawis sa lahat ng natitirang init at alaala ng nakaraang gabi. Ang mahika ay naglaho, at ang ngaywan ay ang malupit na katotohanan ng umaga, nangingini ang kanyang kamay habang inaabot ang sobre. Ang pakiramdam nito ay mabigat, hindi lamang dahil sa laman, kundi dahil sa kahulugan nito. Dahan-dahan niyang binuksan. Sa loob, mabandal ng tigi 1,000 piso, maayos na nakasalansan. Napakaraming pera. Sapat na para bayaran ang lahat ng kanyang utang. Sapat na para hindi mamroblema ang kanyang pamilya sa loob ng 1 taon. Sapat na para simulan ang kanyang pangarap ng coffee shop. Ngunit sa pagtingin niya sa pera, hindi saya ang kanyang naramdaman, kundi isang matinding kirot, isang panghihinayang na tila dumuduro sa kanyang dibdib. Ito ba ang kabayaran? Ito ba ang halaga ng kanyang katawan, kanyang pagsukong, kanyang gabi? Ang lahat ng malalambing na salita, ang ngabulong ng pag-unawa, ang pakiramdam na sa wakas ay may nakakita sa kanyang kaluluwa. Lahat ba iyon ay isang mamahaling palabas lamang na may katumbas na presyo? Napatingin siya sa paligid ng marangyang silid. At sa isang silya sa sulok, nakita niya ang kanyang uniforme, nakahandusay at gusot. Ang kanyang nametag na may nakasulat na Maya ay nakatinggala sa kanya na tila isang akusasyon, isang paalala kung sino siya bago ang gabing ito. Siya si Maya, ang simpleng receptionist, at ang unipormeng iyon ang kanyang baluti, ang kanyang dignidad. Ngayon,
Ito ay mukhang isang basahan, isang kaswatan ng isang taong hindi na niya kilala. Ang imahe ni Leo ay biglang sumulpot sa kanyang isipan, malinaw at masakit. Inisip niya si Leo sa kanilang maliit na apartment, marahil ay naghahanda na para pumasok sa trabaho. Hindi alam ang pagtataksil na naganap habang siya ay mahimbing na natutulog. Ang simpleng pagmamahal ni Leo, ang kanyang tapat na mga mata, ang kanyang mga pangarap na kasama siya lahat ng iyon ay dinungisan niya. Ang perang nasa kanyang harapan ay dugo, ang dugo ng kanilang relation. Tumayo siya, hindi pinansin ang almusal, ang pag-isip pa lang ng pagkain ay nagpapasuka sa kanya. Dumiretso siya sa banyo, nagawa sa marmol at salamin. Binuksan niya ang shower at hinayaang bumuhos sa kanya ang mainit na tubig. Kinuskos niya ang kanyang balat, na parabang kaya niyang hugasan ang alaala, ang haplos ni Ricardo, ang amoy nito na kumapit sa kanya. Ngunit habang tumutulo ang tubig, kasabay nitong tumutulo ang kanyang luha. Isang iyak na walang tuno, isang iyak ng pagsisisi at pakalito. Pagkatapos maligo, isinuot niyang muli ang kanyang uniforme. Ang pakiramdam nito sa kanyang balat na nasanay na sa sutla ay magaspang at masikip. Ito ay parang isang kostum na hindi na sa kanya bagay. Humarap siya sa salamin, ang babaeng nakatingin pabalik ay siya pa rin, ngunit ang kanyang mata ay iba na. Mayroon ng isang anino doon, isang lihim, isang bigat na hindi na kailanman mawawala. Tinitigan niya ang sobre na nasa ibabaw pa rin ng kama. Isang bahagi niya ang gustong iwanan ito para ipakitang hindi siya mabibili. Ngunit muling nanay ang katotohanan. Kailangan niya ng pera. Ang kanyang pamilya ay nangangailangan nito. Ang pag-iwan dito ay isang kilos ng pride na hindi niya kayang panindigan. Dahan-dahan, natili isang mabigat na kadena. Kinuha niya ang sobre at inilagay sa loob ng kanyang bag. Sa paggawa nito, tinanggap na niya ang matuntunin. Tinanggap na niya ang kanyang bagong papel sa buhay ni Ricardo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng suite, sumilip muna sa pasilyo na parang isang magnanakaw. Nang makita niyang wala ng tao, mabilis siyang lumabas at isinara ang pinto ng walang ingay. Ang pakbaba niya sa elevator ay isang pakbaba mula sa isang pagkanglangit pabalik sa lupa. Habang naglalakad siya sa lobby, sa gitna ngang maabalang bisita at mga kasamahang bumabati sa kanya ng magandang umaga, naramdaman niyang lahat sila ay nakatingin sa kanya na parabang ang kanyang kasalanan ay nakasulat sa kanyang Ang otel, na dati kanyang lugar ng trabaho lamang, ay ngayon naging isang lugar ng krimen, isang lugar ng kanyang pakbaksa. Ang bawat sulok ay may alaala, ang bawat tunog ay isang akusasyon. Isa na siyang estranghero sa sarili niyang mundo. At habang papalabas siya sa umikot na pinto, dala ang bigat ng sobra sa kanyang bag at ang bigat ng kasalanan sa kanyang puso, alam niyang ang umagang iyon ay hindi lamang katapusan ng isang gabi. Ito ang simula ng isang bagong buhay, isang buhay na binili, isang buhay na hindi na niya kailanman tunay na magiging sarili. Ang umagang iyon ay hindi lamang ang katapusan ng isang gabi. Ito ang kapanganakan ng isang bagong maya. Isang maya na nabubuhay sa dalawang makaibang mundo. Isang maya na naging isang bihasang aktres sa sarili niyang buhay. Ang una niyang ginawa gamit ang pera mula sa sobra ay ang tuparin ang utos na hindi kailanman sinabi ni Ricardo, ang umalis sa otel. Na-file siya ang kanyang resignation na may dahilan na personal na mga rason. Ang kanyang makatrabaho ay nagulat, ngunit tinanggap ito. Sa kanyang pag-alis, tila isinasara niya ang isang kabanata ng kanyang buhay na punong paghihirap, ngunit kasabay nito, isinasara rin niya ang pinto sa kanyang simpleng dangal. Inilipat siya ni Ricardo sa isang bagong apartment. Isang modernong condominium unit sa puso ng Bonifacio Global City, isang lugar na napapalibutan ng salamin at bakal. Ang apartment ay maganda, malinis ang linya. Kulay abo at puti ang mga kasangkapan at may tanawin ng siyudad mula sa bintana nito. Ngunit ito ay malamig at walang personalidad. Parang isang mamahaling hotel suite na hindi kailanman magiging isang tunay na tahanan. Dito nagsimula ang kanyang buhay bilang isang babaeng itinatago. Ang kanilang relasyon ay may mga hindi nakasulat na batas. Si Ricardo ang tumatawag. Siya ang nagpapasya kung kailan at saan sila makikita. Minsan, sa isang pribadong silid, sa isang restaurant na walang nakakakilala sa kanila. Madalas, sa presidential suite kung saan nagsimula ang lahat.
Siya ay naging isang anino, isang lihim na kasiyahan na inilalabas lamang ni Ricardo kapag maginhawa para sa kanya. Binuhusan siya nito nga regalo. Mga damit mula sa masikat na designer na hindi niya kayang bigkasin ang pangalan. Mga alahas na kumikinang ng may malamig na apoy. Isang bagong telepono, mamahaling pabango, lahat ng bagay na sumisigaw ngang karangyaan. Sa bawat regalong kanyang tinatanggap, may isang bahagi niyang natutuwa. Ang babaeng dati nangangarap lamang. Ngunit mas malaki ang bahaging nakakaramdam na ang bawat regalo ay isang dakdak na rehas sa kanyang ginintuang hawla. Ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang bagong buhay ay ang pagpapanatili sa kanyang luma, si Leo. Ang kanyang tapat, mapagmahal, at walang kamalay-malay na si Leo. Kinailangan niyang gumawa ng isang malaking kasinungalingan. Sinabi niyang nakakuha siya ang isang napakataas na posisyon bilang personal assistant ang isang mayaman at misteryosang dayuhang ginang. Ito ang kanyang naging sagot sa lahat ng tanong. Bakit siya umalis sa hotel? Mas malaki ang sahod. Bakit siya lumipat ng apartment? Kailangan kong mas malapit sa trabaho. Saan galing ang bago niyang gamit? Bonus mula sa aking mapabigay na amo. Bawat kasinungalingan ay parang isang lason na unti-unting pumapatay sa kung anumang totoo ang natitira pa sa kanilang relasyon. Isang gabi, dinalaw siya ni Leo sa kanyang bagong apartment. Sa papasok pa lang ni Leo, ramdam na niya ang kanyang pagiging hindi komportable. Tumingin siya sa paligid, sa mga mamahaling kasangkapan, sa malawak na espasyo. Wow, love, sabi niya. Sinubukang maging masaya para sa kanya. Ang ganda dito, ang layo sa dati nating pugat. Ang salitang pugat ay tumama kay Maya. Ang kanilang luma at masikip na apartment ay isang pugat mainit at puno ng pagmamahalan. Ito ay isang kahon lamang. Niyakap siya ni Leo mula sa likuran habang natitimpla siya ng kape. Ang pamilya na pakiramdam ng kanyang nga braso ay hindi na nakdulok ng kapanatagan, kundi ng pagkakasala. Naging panata siya, umiwas sa kanyang nga halik. Pagod ka ba? Tanong ni Leo, puno ng pag-aalala. Medyo, sagot ni Maya. Maraming pinapagawa yung boss ko. Isa na namang kasinungalingan. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lamang pisikal, kundi emosyonal na. Isang padanagawa sa mga sikreto at pera ang unti-unti nang naitatayo, ang nga dati nilang simpleng kasiyahan ay naging isang pasakit. Isang linggo, sinorpresa siya ni Leo. Sinundo siya para kumain sa kanilang paboritong isawan sa kanto, ang lugar kung saan sila unang nakdate. Habang nakaupo sila sa mga plastik na upuan, sa gitna nga usok mula sa ihawan at ingay nga mga natatawa ng tao, hindi mapigilan ni Maya na ikumpara ito. Ikinumpara niya ito sa tahimik na ambience ng mga fine dining restaurant kung saan siya dinadala ni Ricardo, kung saan ang kubiertos ay pila ay ang waiter ay bumubulong. Nakaramdam siya ngang matinding pandidiri hindi sa lugar, kundi sa kanyang sarili. Paano niya nagagawang isipin ang mga ganitong bagay? Si Leo, sa kanyang simpleng t-shirt, ay masayang nakukwento tungkol sa kanyang araw sa opisina. Habang siya ay tumatango lamang, ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang kanyang panlasa ay naghahanap ng ala sa halip na soft drinks. Nabubuhay si Maya sa isang estado ng palaging pakabalisa. Ang bawat tunog ng kanyang telepono ay nagdudulot ng takot. Paano kung si Leo ang tumawag habang kasama niya si Ricardo? Paano kung si Ricardo ang mag-text habang katabi niya si Leo? Naging paranoid siya. Palaging nak-check sa kanyang likuran, palaging may takot na baka may makakita sa kanya, baka may makatuklas sa kanyang maruming lihim. Siya ay tulad ng isang manlalakat sa alambra, sinusubukang balansehin ang dalawang buhay, alam na sa isang maling hakbang, babaksak siya. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili. Hindi na niya alam kung sino siya. Siya pa ba ang babaeng simple na may malinis na pangarap? O siya na ba ang babaeng nabubuhay sa karangyaan kapalit ng kanyang katawan at kaluluwa? Sa gabi, kapag kasama niya si Ricardo, nararamdaman niya ang kasiyahan ng luho, ang seguridad na dulot ng pera, ngunit kasabay nito ay isang malaking kahungkagan. At sa magabihirang pagkakataon na kasama niya si Leo, nararamdaman niya ang init ng tunay na pagmamahal, ngunit kasabay nito ay ang matinding bigat ng kanyang kasalanan. Isang gabi, umuwi siya sa lumang apartment para dumalaw. Nagluto sila ni Leo ng hapunan, tulad ng dati. Pagkatapos, habang nanonood silang pelikula, nakatulog si Leo sa sofa.
Ang kanyang ulo ay nakahimlay sa kandungan ni Maya. Tinitigan ni Maya ang payapang mukha ni Leo, ang kanyang tiwala, ang kanyang pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Marahan niyang hinaplos ang kanyang buhok at ang maluhang matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang dumaloy sa kanyang nga pisngi. Tahimik siyang umiyak para sa lalaking kanyang sinasaktan, para sa pagmamahal na kanyang winawasak at para sa sarili na kanyang tuluyang ibinenta. At sa gitna ng kanyang tahimik na pagtangis, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang bagong telepono sa kanyang bag. Hindi na niya kailangang tingnan. Alam niyang isang mensahe iyon mula kay Ricardo. Isang utos. Kailangan kita pumunta ke sa hotel Nanigas siya. Naroon siya sa isang sagradong sandali kasama ang lalaking nangako sa kanya ng simple at tapat na paibig. Ngunit ang tawa ng kanyang ginintuang hawla, ang utos ng kanyang amo ay hinihila siya palayo. Nakatingin sa natutulo na si Leo at nararamdaman ang pag-vibrate ng telepono. Alam ni Maya na siya ay isang bilanggo. Isang bilanggo ang dalawang mundo. At sa gabing iyon, kailangan na naman niyang pumili kung aling selda ang kanyang paglilingkuran. Ang taling na ugnay sa dalawang mundo ni Maya ay napakanipis at alam niyang isang araw ito ay malalagot. Hindi niya lamang inasahan na ito ay magiging ganun kabilis at ganun kasakit. Nakahanap ito sa isang ordinaryong gabi ng Biyernes. Nagpasya si Leo na sorpresahin siya. Alam niyang pagod si Maya mula sa kanyang trabaho, kaya bumili siya ngang paborito nitong pagkain at naghintay malapit sa lobby ngang condominium building kung saan ito nakatira. Plano sanang sabayan siyang umakyat. Habang naghihintay, isang pamilyar na itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat. Nanatili si Leo sa dilim, nagmamasid. Bumukas ang pinto sa likuran at lumabas si Maya. Suot ang isang eleganteng bestida na hindi pa niya nakikita dati. Bago isara ni Maya ang pinto, isang matandang lalaki mula sa loop ang umabot at marahang humalik sa kanyang pisngi. Isang halik ng paalam. Sa saglit na pagtama ng ilaw ng poste sa muha ng lalaki, nanigas si Leo. Kilala niya ang mukhang iyon, si Ricardo Flasco. Ang alamat sa mundo ng negosyo, ang isa sa pinakamayamang tao sa buong bansa. At sa isang iglap, ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho at ang masakit na katotohanan ay lumitaw na parang isang matalim na bubok sa kanyang puso. Ang dayuhang amo, ang overtime, ang mamamahaling regalo, lahat ay nakaroon ng isang nakapandidiring kahulugan. Paakyat ni Maya sa kanyang unit, naroon na si Leo, nakatayo sa gitna ng sala, ang kanyang mukha ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Walang bakas ng galit, tanging isang malalim at basa na kalungkutan. Sa ibabaw ngang coffee table ay ang dala niyang pagkain at sa tabi nito ang kanyang telepono na napapakita ngang isang business article na may larawan ni Ricardo Velasco. Ito ba? Nasimula si Leo. Ang kanyang boses ay nangingini at basag. Ang boss mo? Walang nagawa si Maya kundi umiyak. Walang salitang makatakas sa kanyang labi. Ang kanyang paiya ang najing kanyang paamin. At dun, ang kalmadong anyo ni Leo ay gumuho, ngunit hindi siya sumiga. Ang kanyang galit ay ipinahaya sa isang mahinang bulong na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Ibinanta mo ang sarili mo, Maya. Ipinagpalit mo ako. Ipinagpalit mo tayo. Para saan? Para dito? Ikinumpas niya ang kanyang kamay sa paligid ng malami at magarang apartment. Para sa mga damit na suot mo. Gaano kalaki ang halaga ko, Maya? Gaano kalaki ang halaga ng mga pangarap natin? Bawat salita ay isang punyal sa puso ni Maya. Sinubukan niyang mapaliwanag, ngunit anong sasabihin niya? Nagginawan niya ito pa sa pamilya na siya ay nalito. Lahat ng dahilan ay makmumukhang hungkak. Lumapit si Leo, hindi para saktan siya, kundi para kunin ang isang bagay mula sa mesa, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang simpleng singsing na may maliit na bato. Balak ko sanang ibigay ito sa iyo ngayong gabi. Sabi niya, ang ngaluha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mata. Pinaipunan ko to ng isang taon. Simple lang, prototo. Isinara niya ang kahon at marahang inilagay sa palat ni Maya. Mukhang may nauna na sa akin na nabigay sa iyo na mas kumikinang ng bagay. Pagkatapos ay tumalikot siya at naglakat palabas ng pinto. Hindi ito ibinaksak, kundi marahang isinara sa kanyang likuran na tila isinasara na rin ang huling kabanata ng kanilang buhay. Naiwan si Maya na nakaluhod sa sahig, yakap ang kahon ng singsing,
Humahagulgol sa isang apartment na biglang naging isang napakalaking kulungan. Sa gitna ng kanyang pakasira, ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang gawin. Tinawagan niya si Ricardo. Sinabi niya ang lahat sa gitna ng kanyang mahikbi. Matapos niyang maksalita, isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Inaasahan ni Maya ang galit o kahit man lang paalala. Ngunit ang sagot ni Ricardo ay kalmado, halos walang emosyon. Mabuti naman kung ganun, sabi nito. Nagulat si Maya. Anong ibig niyong sabihin? Kung gayon, papatuloy ni Ricardo sa isang boses na napapakitang kanyang tunay na kulay, wala nang sagabal. Akin ka na ng buo, at sa mga salitang iyon, naintindihan ni Maya ang lahat. Hindi siya minahal ni Ricardo, hindi siya naging isang partner. Si Leo ay hindi kailanman naging isang karibal para sa kanya. Isa lamang itong abala. Isang maliit na bagay na kailangang ayusin at ngayon naayos na. Ang huling tali ni Maya sa kanyang dating buhay ay naputol na. Siya na ngayon ay isang pag-ari. Isang magandang bagay na nakaulong sa isang penthouse, isang upgrade mula sa BGC condo. Lumipas ang nga buwan, si Maya ay nabubuhay sa isang panaginip na gawa sa karangyaan. Ang kanyang nga araw ay puno ng pamimili, ng nga spa, ng paghihintay. Ang kanyang gabi ay para kay Ricardo. Ngunit ang bawat tawa ay pilit. Ang bawat ngiti ay isang maskara. Ang babaeng may pangarap na magtayo ng coffee shop ay matagal nang namatay. Ang naiwan na lamang ay isang magandang manika, bihis sa sutla at mga diamante. Isang gabi, nakatayo siyang muli sa harap ng bintanang salamin, suot ang isang itim na evening gown. Tinitingnan niya ang karagatan ng mga ilaw sa ibaba, ang parehong tanawin na minsan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngayon, ang nga ito ay mukhang nga bituin sa isang napakalawak at malamig na kalawakan. Sila ay magarehas ng kanyang ginintuang hawla. Tumuno ang kanyang telepono. Hindi na niya kailangang tingnan. Ang pangalan ni Ricardo sa screen ay hindi na nagdudulot ng kabo-o-kili, kundi ng isang pagod na obligasyon. Sinagot niya, "Hello? Mahanda ka?" Sabi ang boses sa kabilang linya. Kalmado, puno autoridad. "Dadaan ako diyan sa lupeng isang oras. May pupuntahan tayong party. Walang tanong kung gusto niya o hindi. Ito ay isang utos." Tumingin si Maya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Isang babaeng maganda, perpekto ang ayos, ngunit ang mamata ay walang buhay, walang kislap. Isang estrangherong nakatitik pabalik. "Opo," sagot niya. Ang kanyang boses ay mahina at sunod-sunuran. "Hihintayin kita." At doon natatapos ang kwento, ngunit hindi ang kanyang sentensya. Naiwan siya. Isang magandang multo sa isang palasyo sa Alapap, maisa sa kanyang karangyaan, habang hinihintay ang pagdating ng kanyang hari, ang kanyang tagapag-alaga, ang kanyang may-ari, magpakailanman.